Yon, magandang umaga po sa ating lahat mga kakwentuhan. And welcome to Papa Joe's Vlog Kakwentuhan. Naisipan kong i-video ito or i-content especially sa mga may nagbabalak magnegosyo, magtinda, food vlogger ako mga street foods or any kind of business. Baka hindi pa ito nakalista sa mga cons ninyo or tinatawag siyang businesses, pros and cons. Baka makatulong ito and magbago ang isip ninyo. Isa sa pinakamahirap na ano bang tawag dito? Cons sa nagnenegosyo ay ang season or panahon. Dito sa atin ay dalawang season, diba? Isang summer at isang rainy season, which is really hard, rainy season. Today is July 22. Nag-umpisa ang tag-ulan sa atin, parang June pa lang. By the end of June, nag-start na mag-ulan. July, dire-diretso ang ulan. Until today, ito na yata yung sa weather forecast ko ay ang 100% rain or thunderstorm. Dati, 40%, 30%. So, you still have the chance to go selling. Diba? Pero ngayon, dire-diretso na to. Napaka-kapal ng ulap at malakas ang buhos ng ulan. Malakas to. Hindi halata, pero malakas to. Anyway, baka isipin ninyo, laging may cons sa isang business, lalo na itong rainy season. Okay? We don't call it bad weather, no? Kasi wala daw bad weather. It's just raining. Hindi yan bad kasi nagagamit niya ng ibang tao. It's still a blessing from the Lord. Although medyo alanganin tayo magtinda. Ayan, lakas na ng hangin. May bagyo daw eh. Lakas ng hangin. Bigla. Isama ninyo ito, i-include nyo ito sa cons ng isang pagtitinda. Meron kasing dating kasama ko sa trabaho, nakita niya ako nagtitinda ng fried chicken. Ayun, lakas ng kulog. And the time he saw me, ay ang daming namimili sa akin. That was March, April, or May. Summer, daming tao. And talagang mabenta. Nakita niya ako that time. And then, one time, nagkita ulit kami sa palengke. And then, sabi niya, Joe, kamusta? Sabi ko, ito, okay lang. Nagtitinda lang ako. Sabi ko, babae ate. Ate ko nga, dalawang work niyan. Double job yan. She's working in a fast food chain. And then, nagtitraining siya sa isang call center. Anyway, yun, nung nakita niya ako, sabi ko, buti ka, may trabaho ka dahil, gumagawa siya ng mga panaflex, mga tarpaulin, mga ads. He's working in Manila, nagbisita siya rito sa Olongapo. Grabe lakas. Sobrang lakas na. And then, buti ka pa, may trabaho. Sabi ko, ako nagtitinda lang ng fried chicken. And then sabi niya, nako, buti ka nga, paldo. Yon, diba? May point yun eh. Most of the time, dalawa yung pag-isip ng tao sa nagtitinda. Isang medyo mababa kasi nagtitinda lang. Nakikitang hindi maayos ang pananamit, no? Some people might think like that. And some people might think na paldo ang nagtitinda. Which is, may side na totoo yan talaga. May mga nakakabenta sa isang araw ng 7,000. May nakakabenta ng 10, 20, up to 25,000 sa pagtitinda. But anyway, bago kayo magbukas ng isang negosyo, or you are planning to have a food cart, or rolling food cart, pag-isipan nyo ito maigi. Napakalakas ng bagyo. This will take up to 5 months. June, July, August, September, till October. 5 months to na I'm thinking hard rain.
And October, November, December, umuulan-ulan pa niyan. Ito yung isa sa mabigat na situation ng mga nagtitinda katulad ko. Katulad ngayon, hindi na ako nakapagtinda sapagkat napakalakas ng ulan, bagyo to. One more thing, hindi ko alam na lumilipad pala ang manok. I am a fried chicken vendor. Nagtitinda ako ng fried chicken, lumpia Shanghai, lumpia gulay, for all you know naman. And hindi ko alam na lumilipad pala ang manok sapagkat napakataas ng manok. Ang manok before was like 150 per kilo. Sumampa siya, that was 3 months ago, like March. And then April, May, June, umakyat. Lagi 160, 170, 180, 190, and today is July 22. Ang presyo ng manok ay 200 per kilo. At meron pa ngang nagtitinda ng 210. But let's just conclude that's only 200 pesos. Pero napakalaki, 150 pesos. Nag-price increase na siya ng 1/3 or 33.33%. Yung dating kinukuha namin 10 kilos na 1.5. Okay, alam ba, kumuha kami ng 1.5, 1,500 pesos sa manok. Ang kikitain namin doon might be 1/3. Pwede kami kumita ng 500 pesos. So, yung 1.5 namin magiging 2,000. At kikita kami ng 500 pesos. Pero, this is the big problem. Actually, biggest problem to na na-encounter ko. Instead na sa 1,500 ay kumita kami ng 500 pesos. Yung 1,500 namin, kailangan namin munang gawing 2,000 pesos para kami kumita. At ang masakit nun, yung 2,000 pesos na puna namin, pag binenta namin, hindi naman namin pwedeng alam ba, yung chicken ko ay 20 pesos. By this time, hindi na ako pwede mag 20 pesos. I need to raise my price by 5 pesos, which magiging 25 pesos, which is naninibago naman or na tataasan yung mga consumer natin ang taas, which is hindi nila alam or alam din naman nila na nagtaas ang presyo ng manok, which is mahirap nga rin kung paano kami kahirap mamili. Ganon din syempre yung consumer nahihirapan tumaas. But still, sa umagang ito, sa araw na ito, i-jot down nyo ito. Lagay nyo ito sa business niyo, mga consequences na pwedeng mangyari. Una, season. Long rainy season. Kita mo si ate bumalik, may naiwan. 5 months na rainy season to. Maaaring bumaha, walang tao. Actually kahapon nagtinda ako and nung makalawa nagtinda ako. Ang lakas ng ulan, sandali lang. Ang tagal namin nag-set up but ang bilis din namin umuwi. Parang 3 hours umuwi na kami. Hindi kaya, walang tao, bumabagyo, may baha sa paanan namin. Back to my point. Pag-isipan nyo, maigi ang mga consequences na pwede mangyari. Maaari palang tumaas ng mataas talaga ang mga materials ninyo kapag ka nagbi-business kayo. At for sure, ang rainy season ay darating sa negosyo natin. 5 months. Kahit ano pa, kahit na nakapwesto ka sa isang establishment or naka-food cart ka or naka-rolling food cart ka, tatamaan ka ng rainy season. Maging handa, maging langgam, habang nakakabenta, mag-ipon. Pag-isipan nyo kung tutuloy nyo ang business ninyo dahil sa factors na ito. Maraming salamat. Mahal tayo ng Diyos. Ang ulan ay galing sa Diyos. God bless us all. Salamat po sa panonood. Sana may natutunan tayo. Kung may matututunan, gamitin. Kung wala po namang matututunan dito sa video natin, ay isnabin. Maraming salamat. Jesus loves you. Bye-bye.